May nakaakyat na po ba dito sa Mount Everest? Sa summit? Alam po ninyo, bilyon-bilyon ang tao sa buong mundo, pero bilang lamang po ang nakaakyat sa Mount Everest na may taas na 8,800 plus meters above sea level, o sa feet, mas familiar tayo, 29,000 feet ang taas. Ano po? At napakanipis daw ng hangin doon. Pag sinabing manipis, imagine niyo na lang ang sarili niyo, may hika kayo. Yung hindi makahinga ng maayos. Ganun po ang pakiramdam doon. No? Kaya mayroon silang mga supplementary na oxygen tank, lalo na pag nasa mataas na lugar na sila dahil kakapusin po sila ng hininga. Ano po? At sa libo-libong o bilyong-bilyong tao na mayroon ng mundo, mahigit 7,000 lamang po ang nakaakyat doon sa pinakatuktok ng Mount Everest. Kabilang na po dyan yung 11 Pilipino na kamakailan, nung nakaraang buwan, si Mr. Dabe, Mr. Panganiban, Mr. Mapalad, ang 3 Pilipino na nakarating doon sa tuktok ng Mount Everest. Yun nga lamang po, sa kalungkutan, sa palad, ay binawian po ng buhay yung isa nating kababayan. Schoolmate ko siya sa Pasig Catholic College. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa, si kay PJ Santiago. Ano po? Dalawang bagay siguro ang matututunan, o among the many, may dalawang bagay na importante pag-aakyat ka ng Mount Everest, ang sabi nila. Ano po? Una, ang iyong kalusugan, ang iyong katawan, ang iyong pagkatao dapat handa. May mga Sherpa o yung guide na tutulong sa iyo, pero may hangganan lang ang kanilang pagtulong. May mga jacket ka, may mga accessory ka, may oxygen ka, marami kang accessory sa katawan para tulungan ng katawan mo, pero may hangganan lamang po yun. Ang isa sa mga pinakasusi para marating mo na matagumpay, ang tuktok ng Mount Everest, pinakamataas na bundok sa buong mundo, ay yung handa ang iyong sarili. Katawan, pag-iisip, kaluluwa, kalooban. Yun po ang isa sa pinaka-importanting elemento o sangkap sa pag-akyat sa Mount Everest. Ang ikalawa ay ang kahalagahan ng maliliit na hakbang. Maliliit na hakbang. Ang pag-akyat daw sa Mount Everest hindi karera. Kung sino mauna, pangalawa, hindi po. Ang pag-akyat po sa Mount Everest ay ang matagumpay mong pag-abot doon sa dulong-dulo, sa pinakatuktok nito. At ang sabi nila, dito mo raw makikita, mapagtatanto ang kahalagahan ng maliliit na hakbang. Bakit daw? Kasi kapag daw ikaw ay napapagod na doon, yung bawat hakbang, yung isang hakbang lamang po ay napakahalaga. Gaano kaliit man yan. Ang sabi nga nung ilang mga umakyat doon, pagkatapos ng 2, 3 hakbang, pahinga. Ganun kaimportante ang bawat hakbang. Hindi siya palakihan ng hakbang, hindi pabilisan, hindi po. In fact, maraming kontrobersya po dyan. Meron na ngayon daw highway na papunta doon sa malapit-lapit sa bundok, na dati ay nilalakad lamang. No? Ang mahalaga daw dyan ay ikaw mismo ang nagbibigay ng effort. In small steps, makakarating ka daw doon sa tuktok. Huwag mong maliitin yung small steps na yan. Kahit gaano kaikse, kalapit ang hakbang mo, huwag mong mamaliitin. Dahil bawat hakbang na iyon ay isang hakbang papalapit doon sa tuktok ng bundok. Bakit ko sinabi ito? Dahil ang pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit ay tila may kaparehong pagkahulugan. Halimbawa, kung titingnan po natin si Jesus iniakyat sa langit 40 days o 40 days pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli. Sabi niya, magkita-kita tayo dito sa lugar na ito ng Galilea at hintayin niyo ako doon at mula sa harapan ng mata ng mga kanyang mga alagad, nakita nila ang Panginoon nila, ang kanilang guro, ang ating Panginoong Jesus Nazareno na iniaakyat sa langit. Ano yung iniaakyat? Kaluluwa o katawan?
Anong inakyat sa langit? Kaluluwa o katawan? Pareho. Kaluluwa at katawan ng Panginoong Jesus, iniakyat sa langit. Sa makatwid, kung yung kaluluwa ay iniakyat sa langit, siguro madali nating maiintindihan. Pero pakatignan niyo po maigi. Maging ang katawan ng Panginoon, katawan ng tao, iniakyat din sa langit. Anong ibig sabihin po nito? Binibigyan ng diin ng Panginoon ang pagpapahalaga natin sa ating sariling katawan, sa ating sariling pagkatao. Binibigyan po niya ng higit na pagpapahalaga o bigat yung sarili nating pag-iingat sa ating katawan. Pagpapahalaga sa ating karanasan bilang mga tao. Kasi minsan nakala natin, yung pagiging tao natin, ito magiging dahilan kung bakit tayo mapupunta sa impyerno. Ano ibig sabihin ko? Pag kahirapan, gutom, galit, yan ang dahilan kung bakit tayo napupunta sa impyerno. Ay hindi po. Kabaligtaran po ang tama. Minsan sa paghihirap natin, ito pa ang nagiging dahilan para tumingin tayo at manangan sa Diyos, tumawag sa Kanya. Sa ating pagkagutom, lalo nating nakikita at nararamdaman ang pangangailangan natin sa Diyos na siyang tunay na bumubusog sa ating kaluluwa at kalooban. Sa ating galit, ito po ang nagiging dahilan para hanapin natin ang biyaya ng Diyos na kalmahin tayo at tayo ay maging mahinahon. Pakatandaan po natin, huwag natin laging ibintang sa ating pagiging tao lamang ang dahilan kung bakit tayo mapupunta sa impyerno. Kabaligtaran po ang totoo. Ang Panginoon, ipinakita na po yan sa atin bilang katunayan, siya mismo naging tao. Naranasan niya ang lahat. Gutom doon sa disyerto, 40 araw siyang hindi kumain, yung mga panunuyan ng mga tao, yung mga kritiko niya, yung mga umuusig sa kanyang matataas na tao, siya ay nagalit, napakarami niyang naranasan, nahiwalay siya sa kanyang sariling nanay nung siya ay naghihirap. Siya ay tinraidor ng kanyang matalik na kaibigan. Iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Ang lahat ng ito ay karanasan natin pang araw-araw bilang tao. Pero ang lahat ng iyon ay naging daan ng Panginoon para makamtan ang langit. At ganun din tayo. Yung sarili nating paghihirap, kalungkutan, ikay niloko, ikay nagutom, ikay nagkasakit, ang hina, yan po mga kapatid, ang pwedeng maging daan at paraan para malating po natin ang tagumpay at gantimpala na tinatawag nating langit, kaharian ng Diyos. Amen? Pangalawa, yung sinasabi po natin na small steps. Ngayon po si Reverend Richard kasama po natin, ayan. Ito po ay huling linggo na po niya. Siya po ay lilipat na po sa Magallanes Church. Bahagi po ito ng kanilang programa bilang mga diakono na sila ay magkakaroon ng karanasan sa iba't ibang simbahan. Ipagdasal nga naman natin po si Reverend Richard na dahil lilipat na po siya, kung papaanong si Father Kim na talagang nagmimisa tuwing 3:00 ng hapon, tuwing linggo, ay huling Sunday na niya dito, official appointment niya ay nagtapos kahapon. Siya rin po ay naghahanda na rin para mag-aral po sa Roma, sa Italia po. Ano po? Sinabi nga ni Reverend Richard, ang sharing niya, sabi niya, dati yung Quiapo, nung hindi pa ako nagsiseminary o nagtatrabaho pa, dinadaan-daanan ko lang. Nakikita ko yan sa news, sa TV, televise, yung milyon-milyon na sumasama sa traslasyon. Sabi niya ganoon, wala siyang personal na karanasan. Nung dumating po siya dito, last year, May of 2024, unti-unti po niyang nakita ang katotohanan. Ang sabi niya, ang debosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno, ang simbahan ng Quiapo ay hindi lang tungkol doon sa January 9, tungkol sa isang araw sa isang buong taon. Ang ugnayan natin, ang himala ng Poong Jesus Nazareno ay hindi lamang sa isang araw sa buong taon. Tinutukoy niya yung January 9 na fiesta. Ang himala
ang ugnayan sa mahal na poong Jesus Nazareno, ang debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno, ay nasa pang-araw-araw niyang nakikita dito sa simbahan. Sa mga pangkaraniwang araw na may nagsisimba, nagdadasal, misa-misa man o sa labas ng misa, doon niya nakita ang himala ng poong Jesus Nazareno. At yun din po ang aking nasaksihan. Hindi pa po ako nakakaranas ng January 9 na fiesta rito. Pero yung pang-araw-araw kong nakikita yung mga tao nagdarasal, nagbabahagi, nagtsatsaga sa init. Doon ko nakita ang himala ng poong Jesus Nazareno. Nandun ang pagpapala sa araw-araw ng buong taon. Hindi limitado sa iisang araw ng January 9 sa buong taon. Ano ibig sabihin nito? Yung maliliit nating ginagawa sa buhay. The little efforts, sa maliliit na sakripisyo, pagtatyaga, sa maliliit nating pagbibigay, pagdamay, sa mga isang salita o dalawang salita ng pagpapatawad, positibong salita na ibinigay mo sa iyong kapwa, naroroon ang susi para makarating sa kaharian ng Diyos sa langit. Hindi siya one time, big time, brothers and sisters. Ito po ay ang maliliit na pangkaraniwan na paulit-ulit natin na ginagawa at ito ay itinatalaga natin sa Diyos. Yun ang magliligtas sa atin. Yun ang magdadala sa atin ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Ang hangad po natin, ang plano ng Diyos sa atin, hindi lang Mount Everest. Hindi lang as high as 29,000 feet. Hindi po. Ang plano ng Diyos, makarating tayo doon sa tunay na tahanan natin sa langit, sa kanyang kaharian. Gamitin natin ang ating pangkaraniwang karanasan bilang tao para maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos at maabot ang kanyang kaharian at wag nating mamaliitin yung maliliit nating ginagawa. Bagkus, pahalagahan natin yung maliliit na hakbang, maliliit na ginagawa, salita, na ginagawa natin sa pangkaraniwang panahon, sa pangkaraniwang paraan, para ito ay talaga sa Diyos. At ito ang pwedeng maging susi natin para makarating sa kaharian ng Diyos. Amen.